Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at ito nga mga karibin natin na finish na BBM. Nako, Vince Dizon, suko na. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kabayan at ito na nga, simulan na po natin to. Pasok! Sasabihin ba ng batay ka lang ha, doon muna tayo sa bahay ng Duterte supporter, iiwas tayo kasi Pinklawan to eh. Kasi bangag, wag tayo dyan sa Pinklawan, ganyan. At Pinklawan, Bangagan, Pukin ina. Dito tayo sa mga Duterte kasi ito yung mga Duterte, dapat talaga binabaha. Pwede. Ang sinungaling, may interview siya, okay na? Sinabi niya na nanghingi daw sila ng tulong sa kay Pangulong Duterte noon, sa kampo ni Pangulong Duterte, pero daw mayroong usapan, nakipag-usap daw ang kampo ni Pangulong Duterte na sila daw ang mamimili, ang Duterte, ang mamimili ng mga yapon. Kaninong script to, Sandro? Sa nanay mong kidnapper, pukin ang ina ka? Unang-una, sinungaling ang script ni Sandra Charis Demonyo Alpot, Addictus Y. To the last minute, hindi nagbigay ng suporta si PRRD sa tatay mong adik. Correct. Ang ginamit ng tatay mo, si Mangga. Yung tiyahin mong manggagamit. Correct. Puro kasinungalingan. Lahat ito, maniwala ka, si PRRD, hihingi ng ganon. Hindi naman tanga yun si PRRD katulad ng mga bangag na to. Ay. Baka kayo pa ang humingi ng pabor kay former PRRD, di ba? Oh. Kayo pa ang humingi siguro ng pabor. Pero kung si former President Duterte ang humingi ng pabor sa inyo, malabo. Yung pagpapalibing pangalang sa ama ninyo, di ba? Sa lolo mo, Sandro Marcos, yun ay pinakamalaking pabor para sa inyo. Pero anong sinukli nyo, di ba? Kung pabor lang ang pag-uusapan, kayo, di ba? Hindi nyo man hiningi or kusang binigay ni former President Duterte, yun ay malaking pabor pa rin para sa inyo, di ba? Kung iisipin lang ng mabuti, mga karabin natin. Mga kababayan, kawawang pamahal kong inang bayan. Di ba? So you have to do something. Sabi ko nga, ang baha, ang lindol, ang kalamidad, Correct. wala pong pinipili yan. Pulawan, Pinklawan, you know, Duterte. Pero sana mas piliin nyo yung tama. Correct. Di ba? Okay lang maging Pulawan kayo. Pulawan, Pinklawan. Pulawan. Pero kasi the fact na Pulawan pa rin kayo at Pinklawan kayo, ibig sabihin, nagpakatanga-tanga kayo. Pwede naman kayo pro-Filipino. Hindi yun naman kailangan gustuhin ng mga Duterte. O hindi naman kayo pinipilit na mag-Duterte supporter kayo. Manindigan lang kayo sa tama. Di ba? Magalit kayo kay Sara. Hindi namin kayo pipigilan ng karapatan nyo yan. Pero sana man lang magising kayo na yung reason ng baha dahil kay Bangag. Today, mga kababayan, at nagmamagadak tubog sa baha ang Metro Manila. Ngayon, napakalungkot, pero deserve nyo yan eh. Di ba? Malamang. Ayaw nyo manindigan. Oh, anong sabi ko sa inyo? Ang baha, ang bagyo, ang paglubog nyo dyan ay walang pinipili yan kung DDS ka. Oh, correct. Hindi namimili ang kalamidad ng DDS ka, dilawan ka, pulawan ka, putang ina nila. Okay? Dahil sila ang tunay na cancer ng lipunan. Cancer ng lipunan. Right? Correct. Oh, ano ngayon, tatawa-tawa kayo? Ang mga Pilipino, talagang masayahing tao. Resilient. Di ba? Ito ang si Senator Erwin Tulfo, no? Oh, wag na daw pag-usapan yung baha, di ba? Sinasabi niya dati, mga kabayan, na hindi lang umiikot sa flood control investigation ang Blue Ribbon Committee. Di ba? Parang gusto niyang sabihin sa ating lahat na okay, ipabayaan na natin yan, kalimutan na natin yan, magsimula tayo ulit. Inayupak na yan. Hindi pwedeng pabayaan yan, mga kababayan, kasi hanggat may bagyo, hanggat may baha, opo,
maaalala at maaalala ng taong bayan yan eh. Paano hindi maaalala? Napakalaki po ng pondo. Wala naman tayong napapala. Bagkus ay napupunta lang sa mga maleta. Di ba? Kaya kailangan ipagpatuloy yan eh. Pero kung ipagpapatuloy man po ito mga kabayan, itong investigasyon sa flood control, suggestion lang po mga karabin natin, no? Kung pwede lang, wag si Erwin Tulfo ang humawak dyan. Dihado ang taong bayan pag siya, no? Siya at si Lacson. O enjoy nyo yung baha. Kasi ayaw nyong manindigan. Mamaya mga kabayan, ipapakita po natin yung press con ni Vince Dizon, mga karabin natin. Mukhang susuko na yata si Vince Dizon eh. Baha anywhere. Sa Maynila, sa Pilipinas lalo. Sabi ko, sa Maynila, sa Pilipinas. Okay, buong Pilipinas. Nasa na yung mga buwaka ng ina? Na mga trolls, mga pinklawan, dilawan. Wala na, naisilid na sa garapon eh. Di ba yung pinakamaingay dyan? Nako, kung hindi pa yun nailagay sa garapon, malamang maingay yun ngayon mga kababayan. Na nung nagbaha, I believe, talagang nagbaha sa Davao, sabi, ganito, ganyan. Ang Davao binabaha, akala ko ba Duterte, ganito, ganyan, ganyan. Tanginan nyo. Alright? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw nyo kasi manindigan. Mas inuunan nyo yung politika eh. Right? Mas inuunan nyo, wala kayong pakialam, nagpapaniwala kayo sa mga pari ng mga demonyo, hindi naman lahat. Binaha nga yung simbahan, nakita nyo ba? Sinasabi ng isang Father Plave, higupin daw yung basa simbahan. Diba? Ang tinutukan nyo si Duterte, si Sara, natuwa kayo na pinakidnap ni Bangag. Si Duterte, ayun, nakakulong. Si PRR, di ba, binaba? Andun, malamig sa Netherlands. Summer ngayon. Doon. Di ba? At si PRRD, well, Atty. Duterte, abogado siya. Si PRRD, like 81 years old. Attorney yun. Tapos na si Pangulong Duterte kung tutuusin. Ako at 80, I'm okay. Kung talagang yun ang inadya sa akin ng Diyos. Right? Pero si PRRD na pinakidnap na, yun ang natuwa kayo mga puki ng ina ninyo Dahil sarado ang utak nyo. Dahil gusto nyo kayong bahain dyan. I'm talking to the Pulawan, Pinklawan, and the Kaputahan. Basta against Duterte. Dahil kayo na nakikinig dito, nadagundong o pagbugso ng mga malakas na baha dahil ninakaw nila ang flood control. Sasabas tayo kasi Pinklawan to Kasi bangagwag tayo dyan sa Pinklawan, ganyan. At Pinklawan, bangag. Gusto lang i-point out dito ni Ma'am Marlica, mga karabin natin, whether or not you are pulahan, kung ano pa man, as long as you are a Filipino, mga kabayan, at apektado ka, talagang dapat ka nang magsalita, dapat ka nang kumilos, di ba? Gan, pukin ang ina, dito tayo lang magganyan ang baha, hindi. Hindi pwedeng mamili. Kahit demonyo, hayop, hayaan yung pagnakawan kayo every single day. Correct. Yan ang katotohanan, mga jutang Genemes. Ayaw niyong panagutin si Marcos Jr. Na salot sa lipunan. Tignan muna natin to. Right? Okay. Bago yung mga balita na yan. Mga kababayan, pag hindi kayo kumilos at hindi nyo pinalayas yung mga jutang Genemes na yan, talagang antayin nyo pa. Sige. Antayin nyo pang lamunin ng mga anak nyo, mamatay kayong lahat sa baha. Dahil hinayaan nyo etong mga hayop na ito. Alright. Yan. Dahil hinayaan nyo yung cancer sa lipunan. Nako po. Yang mga buwaka ng inang pamilyang yung hayop na yan. Ayan na malala na. Ayan cancer. Yang tatlong yan at lahat silang magkakamag-anak. Yan lang in-highlight natin. Yang hayop na bangag na yan. Yang puki ng inang yan, yung Lisa hayop na yan.
Nako. Yan ang Mm. tunay na cancer sa lipunan. Mhm. Dahilan kung bakit kayo binabaha. Sinungalingan. Mamaya pag-uusapan natin yung pagbuga niya ng kasinungalingan. Pilipinas, ayan. Ang cancer cells. Sabi niyo mag-swimming kayo, di ba? Yung mga pink lawan-dilawan, tindigan kasama ko. Mag-swimming kayo I'm sa sorry baha. for you guys. Mhm. Pero itong para naman yung pag umatayo na kayo, ma-realize nyo, ay tama pala si Marlica, tama pala na dapat Duterte, sirain si Duterte. Nang panahon ni Duterte, nagkaganyan ba? May mga baha, of course. Pero hindi ganito kalala. Regular kasi yung Magtataka dredging kayo, eh. buong No? Metro Manila. Diba mga kabayan, regular po yung dredging noon. Yung pagpapalalim ng mga ilog, paglilinis ng mga kanal, regular pong ginagawa yon. No, naibalita yan nung si Bongbong Marcos na po mga kabayan yung presidente, na-stop, no? Na-stop po yung pagpapalalim ng mga ilog at saka yung paglilinis po ng mga kanal, mga kabayan ay na-stop. Base po yan sa balita, mga karibin natin. Baguio, Benguet, Mindanao, di ba? Mm. All over. Pwedeng magbaha, pero pwede ba isa-isa lang muna? Dito sa isang lugar, ganitong lugar, di ba? Hindi buong Metro Manila. Pero dahil lahat Hindi ng mo yan, Manu, hindi mo, kongresista hindi mo yan mapipigilan mga kabayan na yung baha. Pwedeng maibsan kahit papano, pero hindi natin mapipigilan yan. No? Ang problema nga, ito ganito ang sitwasyon natin Alam naman natin, wag na tayong maglukuhan. Alam natin hindi natin mapipigilan ang anumang bagyo, ang anumang baha, di ba? Ang bagyo na pumasok sa Pilipinas, no? At bahain tayo. Okay? Ang masakit lang kasi dito mga kabayan, kasi alam natin na mayroon pong flood control at trillion po ang budget dyan. Pero, nasaan po yung sinasabi nila ng mga project ng mga flood control, di ba? Yun yung masakit dyan. No? Alam na nating meron talagang baha, meron talagang bagyo, pero yung masakit, yung pondo na pinaghirapan ng taong bayan, nawala ng parambula sa mga baha. Di ba? kaalyado ni Bangag na hinayaan niya na magnakaw ng flood Correct. control ng money, Mhm. eto ngayon. You enjoy it, right? Mm. Because you deserve it. Oh, Deserve nyo lahat dahil ayaw nyo manindigan, mga putang inang mga bangag na yan. nako. Ayan, sumabog na po sa galit si Ma'am Marlica, mga karibin natin. At eto, speaking of mga kaalyado, eto mga kabayan Teka lang, simulan nga natin dito kay may eto. Saan ba yun siya, Ito gusto kong marinig itong si Rapi Tulfo Teka lang Ay, si Erwin Tulfo. Dito ba? Sinabi nung po ni Ito. Ombudsman na Boying, pero dito sa Nagkaganito, Madam President. Simulan Medyo natin sa dito. tanghaling Madam President. Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga Yan sa flood control scandal. Yan. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Totoo. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. Correct. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Kung di nakabarong. Nakaumbata lahat. Ayun. Supanin niyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President. Bata lahat. Kasi po matagal Diba? Ito si Erwin Tulfo. Ito, pakinggan natin to. Ito gusto ko rin marinig pero to dito sa flood control, sinabi nung po ni Ombudsman na Boying, sila na po ang bahala. Dapat hindi na po Paktay na. nakikialam ang Blue Ribbon. Saan kaya? Ito lang ang Blue Ribbon mga kabayan na talagang walang kwentang Blue Ribbon ito. Diba? Walang kwenta ka kung yan ang paniniwala mo. Intusin to Grabe na. Mas, di ba yun? Baha-bahay. Pangening Albernor, Senator, Presidente. Nung ngayon kami po yung sopan Gening Albog, buran nyo na kami mo buking mapa. Ano yun? Ang bihira to si Ang dami sa iba-ibang lengguwahe yung mga kababayan natin may complain na, no? Complain. Sige. Tungan. Yung Paris, San Fernando,
mga kababayan natin. Yan, Father, papakita ko sa kanila. Yaw. Yan, oh. Ayos. Grabe na itong ano. Ayos. Simbahan. Ito na. Sige, Ito sige. na. Flood. Para sa mga nagsisimba dyan at kay Padre. Okay lang baha ang Santo Niño. Binaha talaga Okay sila. lang Oh. baha ang Santo Niño Parish in San Fernando, Pampanga. Ang importante dito, impeach si Bibi Sara. Di ba? God. Bahang-baha na sa kanila eh. Impeachment pa rin. Okay lang yan. Ayan o, baha na. Dami. Diba? Ang habang segue nun kasi Lunes ho ngayon, kailangan mapag-usapan itong mga bagay-bagay na to. Hindi ho natin pwedeng lampasan dahil nga napapanahon itong mga balita na to. Kailangan nung makita, mapanood ito ng ating natin Claire. sila DPWA Secretary Vince Dizon, Hoy, Vince DSWD Dizon. Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating Ito, mga maganda kababayan to. at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po. Mabilis lang po ito. No? Mabilis lang. ah, Tagalan mo naman. Kahit maghapon ka dyan, Sec Beans, walang problema sa amin yan. Kasi sa problemang kinakaharap natin ngayon, kailangan namin na nanamnamin namin ang Correct. RMC, nag-utos po ang Pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating Pakala ko nakawin yung budget sa flood fund. Tuwi-tuwi. Anong tuwi-tuwi? Pakala ko yun ang inutos ko. Mali. Sorry, mali pala. ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong Akala ko mag-insert ng 100 million na program appropriation. Wag naman. Tapos walang pwedeng makialam. Sorry. Mali ako. Okay? Mali ako. Sorry. Kasi budget season na naman. Akala ko ang utos kay Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga Yan. waterways, pati na rin Ngayon lang sila nag-declogging mga kabayan. Ngayon lang. Okay, sige. Pero sa panahon po ni former President Duterte, regular po yung ginagawa eh. Sila kung kailan na talaga bumaha. Sa bagay, anong didikalag nila kung wala namang baha, di ba? May point din naman, pero sige lang. yung mga drainages natin. Ayun. At the same time, sinisigurado lang natin na Ay, mga drainage mga kabayan, ngayon lang nila nililinis. Okay, sige. Kaya yung naman mga pala pumping bumaha. stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng Grabe, no? Grabe po. Eto napansin ko lang mga kababayan. Pero dati pa naman, pinapapansin na natin to. Pero gusto ko pa rin ulitin ngayon mga kababayan. Grabe po yung grabe po yung change, no? Ng pagbabago ng physical appearance ni Vince Dizon mga kababayan, ha? From saan nga ba siya dati? Di ba? Saan nga ba siya dati mga kababayan, no? Mula doon, papunta sa DPWH, mga karibin natin, tingnan nyo naman ang pagbabago. No? Napakalaki po ng pagbabago sa kanya. gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA Kumanda ng DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para Ayun, labas sa mga may panghigo sa mga pala. waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from Sakit sa ulo ba? Hirap na hirap eh. Hirap na hirap na. Siguro mag-report lang Suko na ba? ng konti on Dapat ang tinatanong dito ng mga reporter, Secretary Vince Dizon, suko ka na po ba sa problema sa DPWH? Di ba? no? Ay, wala na to, no?
Sorry, pasensya na po. Ayan, yung camera, importante yan. No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. Oplan kontra baha. Iba pa yung flood control, iba pa yung Oplan kontra baha, mga kababayan, no? Ang galing nila, no? Dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito, no? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to, no? Tuloy-tuloy Hindi yan yung nagtatapos interventions dyan. natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation. Dekada na pala to. Unahin natin, Grabe, no? Hindi dekada-dekada. Muna tayo sa etong audio ni Marcos Jr. Yun ang ginagamit ng mga kababayan natin Sige, play nga, play. Kasi linuloko nyo Huwag ganun, Sec Vince. Alam nyo dahilan kung bakit tayo binabaha ngayong mga Correct, panahon correct. to. Diba? Hindi sinasabi hindi tayo binabaha dati. Pero ang problema ngayon, malala ang baha. Yun ang problema. Hindi sa malalahang bahay, no? Ang problema kasi ngayon, alam natin kung magkano po yung pondo tapos wala naman. Di ba? Walang nagagawa. Yun yung problema. Buti sana hindi nyo pinaalam sa taong bayan kung magkano yung pondo para dyan, no? Para walang problema. Magnakaw man kayo na magnakaw, okay lang kasi hindi naman alam ng taong bayan. Pero nga lang, dahil nagkakabistuhan na, alam na ng taong bayan, kaya yun ang masakit, mga kababayan. Para sa mga taxpayers, no? Trilyon, no? Ang nawawala, wala namang nagagawa. Yun yung problema dun Hindi naman problema yung dati pa may baha na, mga kababayan. Mas malaki pang baha kaysa dito, mga karibin natin. Hindi naman nagreklamo yung tao. Bakit? Hindi kasi nila alam kung magkano ang nakawan dyan Ngayong alam na ang nakawan, diba? Alam na kung gaano kalaki, yun ang problema. No? So, 5 bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number 1, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number 2, kagaya nung ginawa Diba? Sinabi ko na yan kanina, sa panahon po ni former President Duterte, regular pong ginagawa yan. Diba? Dati nga, may binabalita pa may mga excavator, diba? Na parang nakalutang lang dun sa may dagat ba yan o ilog, diba? Tapos hukay ng hukay doon, mga kababayan. Pinalalalim yung ilog. Nakita nyo rin yan sa mga balita dati. Pero ngayon, bihira po tayo makakita ng ganyan, mga karabin natin, natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodoble, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig. Kagaya nitong sa G. Araneta, nakita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig. Ganun pa yan. Okay. Sec Vince, yung mga accomplishment nyo, kung yan ang ibibida nyo sa amin, hindi yan. Yung mga flood control na Correct. May mga... Kasi yan, dati nung naman yan Tubig. No, ikatlo, yung ating mga ito din sa Santa Isabel sa may Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung meron mga hindi gumagana o pumapalya, naglalagay tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga nakalutang na basura. mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun, paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita na isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa focus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna. Dapat na-ready talaga tayo dyan. Yun lang muna, mga okay. reports pa in the coming days. Thank you. Stress na si Sir, Secretary Rex Gatchalian. Sige, Sir, Gatchalian mabilis naman. lang, nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide?
Mga ayuda. Oh. Well, No. data natin, we have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang Ano ba open to? na evacuation center as of 6 a.m. Eto, natawa lang ako bigla mga kabayan kasi 'di ba? Noong mga panahon po ni former President Duterte, pag nagbabalita po sila ng mga numbers, no? Numbers ng accomplishment, number ng mga infrastructure project, no, mga accomplishment, mga numbers of tawag dito, yung mga ongoing project, 'di ba? Oh, yun po yung nababalitaan natin ng mga panahon, yung mga in terms of numbers pero ngayon, eto numbers mga kababayan, pero in different angle naman itong pagbabalita, no? Ito po ay mga mga about sa sakuna, no? Affected families, affected barangays. So, yan po mga kababayan, no? Napakalayo po ng nila. Kasi parang naisip ko dito, ano ba ito? Accomplishment ba nila ito? this morning is at around 624. Minsan-minsan na nga lang mag ganito, 'di ba? Magbigay ng mga ganitong information, no? Sana naman sa susunod, anti-clear, no? Mga accomplishment naman, yung talagang gaganahan yung tao. Hindi yung ganito, no? Nakakapanghina naman itong mga ninyo, itong mga binabalita ninyo sa taong bayan, nakakapanghina po. Sa susunod naman, yung mga accomplishment, ongoing project, pero nga lang, 2 taon na lang po. Mukhang wala na kayong maibabalita kung di mga ganito na lang, no? Of which ang laman niyan, Napagod tuloy itong si Sec Rex dahil natataas, di ba? Hindi pa talaga malaman September. partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you yung nabanggit na ni Yusek Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready-to-eat family food packs are stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. Halos mag-million The na total yung cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you. Alam nyo ako, sangayon ako dun sa suggestion nitong si Dickens, yun, Dickens Bagyo, doon sa mga kurakot na mga bongbong, ganun. Ganun, pinapangalan. Lagi kasing tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at. Kung ibinibida mong stockpile, Sek, yung stockpile na hindi halos makain ng ating mga kababayan. Yun siguro. Problema tayo dyan. 4.980,095 family food packs nationwide. Kahapon before the storm hit, that was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last Largest mga kabayan, ibig sabihin, malaki-laki rin dito ang kita-kitaan, malaki-laki rin yung ginastos nila dito, no? year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we've pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation. Present. Next. Tapos na mag-present, guys. Secretary Dizon and Secretary Class dismiss. Dizon. So, unang tanong, Okay. Tapos na mag-present mga kaubayan, class dismiss na po tayo. Ha? Teka lang, may Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning. For Secretary Dizon lang po. I-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractors since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po.
sorry, ilang contractors ang Recognized na po ng DPWH. recognized? Yung mga mga kaibigan ni Sandro Marcos. Siguro o baka ano pangalan kakalkal. Yan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the SunWest, etc., the Diskaya Group, o wala kang Naman, lisensya, Diskaya naman. blacklisted ka na. Okay, Hindi ka na okay. makakapag-participate. Sunwest. Sunwest. Yan, Sunwest kasi Zaldico. Tapos yung isa naman Diskaya. Pambihira naman. Wala. Dati Kasi pa may yun eh. Gardiola. Yun. Diba? Yung mga konektado dun sa mga congressman. Ba't walang ganun? Participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be... Madali lang yan malusutan ng mga hinayupak na yan. Oo, magagawa lang yan ng bago. Pustahan tayo. Itong mga natanggalan ng mga lisensya. Gagawa lang yan ng bago. Pero iba lang, sa ibang nakapangalan. Pero parang ganun na rin. Parang sila pa rin mga kabayan yung may niyan, may hawak. Parang hindi. Parang pinanganak tayo kahapon, mga karibin natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Just comment down below mga kabayan. Maraming salamat po.